Sinipa siya sa Heroes Party dahil sa pagiging mahina, pero may S-rank skills pala siya sa lahat ng bagay bukod sa pakikipaglaban. Si Kurt ay isang 15 taong gulang na lalaki mula sa isang nayon na nakatago sa kabundukan na hindi pa naririnig ng sinuman. Palagi niyang gustong maging isang adventurer, kaya pumunta siya sa lungsod at sumali sa isang S-rank adventure party, ngunit bilang kanilang errand boy. Habang ang iba pang miyembro ng kanyang partido ay nakikipaglaban sa malalakas na halimaw, siya ay napapabagsak bago pa man magsimula ang laban. Sa kabila nito, ipinagmamalaki niya na miyembro siya ng isang partido na kinikilala bilang mga bayani ng lahat, hanggang isang araw ay sinabihan siya ng kanyang mga miyembro ng partido na siya ay tatanggalin. Nabigla si Kurt nang marinig ang nakakagulat na balitang ito at nagtanong kung ano ang kanyang ginawang mali. Sinabi sa kanya ng pinuno ng partido na wala siyang ginawa, at iyon ang problema. Ayon sa mga batas ng mundong ito, maaari lamang magkaroon ng 4 na miyembro sa isang partido, at kailangan nila itong sibakin para magkaroon ng espasyo para sa isang matataas na salamangkero na talagang tutulong sa kanila. Sinubukan ni Kurt na makiusap sa pinuno ng partido na hayaan siyang manatili, para lamang masipa ng malakas at ma-knockout, na napagtanto niya na isinasabuhay niya ang kwento ng taunang bida na pinalayas sa partido ng bayani. Sa kabutihang palad, hindi siya patuloy na nag-iisip tungkol dito at agad na nakarating sa temp agency sa susunod na lungsod upang maghanap ng trabaho. Pagpasok pa lang niya sa building ng ahensya, nakasalubong niya ang isang sobrang excited na receptionist na agad na nagsimulang mag-interview sa kanya para sa isang trabaho. Nagulat siya nang malaman na kakatanggal lang niya sa partido na na-promote sa SS rank kamakailan. Nanlumo si Kurt sa pag-uusap tungkol dito, ngunit pinasaya siya ng receptionist sa pagsasabing magiging maganda ito sa kanyang resume. Pagkatapos nito, dinala niya siya para sa pagsusulit sa aptitude upang makita kung mayroon siyang anumang mga nakatagong kasanayan, ngunit nakakakuha siya ng G para sa lahat ng kasanayang nakatuon sa pakikipaglaban. Lalo pang nasaran ng loob si Kurt, at sinabi sa kanya ng receptionist na babalik sa susunod na linggo ang lalaking magtitest sa kanyang non-combat skills. Magiliw na sinabi sa kanya ni Kurt na siya ay naghihirap ngayon, at nagpa siya ang receptionist na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi niya sa kanya na kumuha ng sandbag na nakalatag sa sulok, at habang ginagawa ito ni Kurt, nakita niya ang buhangin na sumisipsip sa kanyang mana. Ang bag ay nagsimulang lumaki ng hindi kapani-paniwalang mabigat, at sinabi ng receptionist kay Kurt na ihulog ito. Sinabi niya sa kanya na dahil mayroon siyang pangunahing fitness at lakas, maaari siyang gumawa ng trabaho sa konstruksyon upang kumita ng pera, at natutuwa si Kurt na tanggapin ang alok. Pumunta siya sa construction site, kung saan ang isang masungit na lalaki ay tumitingin sa kanyang resume at pagkatapos ay sa kanyang payat na katawan bago pumayag na bigyan siya ng trabaho dahil sila ay lubhang kapos sa kawani. Sinabi niya kay Kurt na ang kanyang gawain ay paghaluin ang semento at ayusin ang mga pader ng lungsod dito, at kung hindi niya magagamit ang kalahating bar aisles ng semento sa loob ng 3 oras, siya ay tatanggalin sa trabaho. Umalis ang lalaki nang hindi naghihintay ng anumang tanong, at nagpa siya si Kurt na maglagay ng mahika sa semento upang palakasin ito dahil ito ay nakagawian sa kanyang nayon. Makalipas ang 3 oras, nang bumalik ang lalaki upang suriin siya, napatulala siya nang makitang ganap na nagawa ni Kurt ang 30% ng pader sa kanyang sarili lamang at naubos ang lahat ng semento na magagamit niya. Hindi siya makapaniwala na magagawa ng isang baguhan ang lahat ng ito sa loob ng 3 oras, ngunit kinuha ni Kurt ang kanyang gulat na reaksyon bilang galit at humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabihan siya ng lalaki na magtrabaho hanggat kaya niya at ibinigay ang kanyang buong pitaka kay Kurt, na sinasabing ipapadala niya ang natitirang bahagi ng kanyang bayad sa temp agency sa loob ng 3 araw. Tinapos ni Kurt ang paggawa ng kalahati ng pader sa paligid ng lungsod ng mag-isa, na nagdulot ng panik sa iba pang mga manggagawa. Napansin ito ng lalaki at sinabi niya kay Kurt na hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho mula bukas dahil kung gagawin niya iyon, wala nang matitira para sa mga mas nangangailangan ng pera kaysa sa kanya. Ibinigay niya sa kanya ang natitirang bahagi ng kanyang bayad, at sinabihan siyang humanap ng trabaho na mas angkop sa kanyang mga kakayahan sa Royal Capital. Ngunit tulad ng iba pang nagdududa sa sarili na talunan, iniisip ni Kurt na sinasabi ng lalaki ang lahat ng ito para lamang paalisin siya. Pumunta siya sa temp agency at sinabi sa receptionist na nawalan siya ng trabaho.
Nang biglang, narinig nila ang isang tand na babae na nakikipagtalo sa isa pang receptionist tungkol sa isang alok na trabaho. Nagpa siya ang receptionist ni Kurt na kausapin ang babae na nagngangalang Yulicia, na nangangailangan ng isang manero upang tuklasin ang isang bundok, ngunit babayaran lamang niya sila kung makahanap sila ng isang bagay na mahalaga. Sinabi ng receptionist kay Yulicia na ang kanyang alok ay hindi makatwiran, ngunit si Kurt ay desperado nang hilingin sa kanya na kunin siya dahil siya ay gumawa ng ilang trabaho sa pagmimina sa kanyang nayon. Binalaan siya ng receptionist na maliit ang tsansa na mababayaran siya, at kahit ang dalaga ay nagsabi na naghahanap siya ng isang malakas na dwarf at hindi isang talunan. Gayunpaman, wala siyang pera para kumuha ng dwarf, kaya pumayag siyang isama si Kurt. Sa pag-alis ni Kurt, nagsimulang mag-isip ang receptionist na kinuha siya para maging sunod sonyerin niyang larwang lalaki, nang biglang sinabi sa kanya ng kasamahan niya na nagpadala ng tseke ang construction boss para sa natitirang bayad ni Kurt. Nagulat ang receptionist nang makita niyang binayaran siya ng 200 gintong barya, at nadapa siya sa mga sandbag. Tinulungan siyang tumayo ng kanyang kasamahan habang sinasabi sa kanya na hindi ito ordinaryong sandbag, ngunit mga espesyal na device para sukatin ang magic capacity ng isang tao, ngunit ang mga taong nasa level ng Royal Mage lang ang makakapag-activate sa kanila. Nagpa siya ang receptionist na alisin ang mga sandbag, ngunit hindi man lang sila nag-react sa kanya, at naaalala niya kung gaano kabigat ang mga ito nang sinubukang buhati ni Kurt ang mga ito, dahilan para magtaka siya kung gaano talaga siya kalakas. Sa kabilang banda, dinala ni Yulicia si Kurt sa kanyang base sa bundok at sinabi sa kanya na sa iisang tent sila matutulog ngayong gabi. Naguguluhan si Kurt dahil hindi niya makontrol ang sarili na matulog sa tabi ng isang cute na babae, at nabaliw si Yulicia dahil siya ang unang lalaking tumawag sa kanya ng cute. Matapos siyang kalampagin dahil sa pagtatangka niyang Irish siya, binigay niya sa kanya ang kanyang hapunan, na isang pinakuloang patatas lamang, ngunit nakita pa rin ni Kurt na masarap ito dahil napakatagal na panahon mula noong may ibang nagluto para sa kanya. Pagkatapos nito, natutulog sila sa iisang tent, at naramdaman ni Kurt na tumataas ang kanyang joystick nang makita niyang ganap na walang pagtatanggol si Yulicia. Gayunpaman, bilang isang maginoo at mabait, lumabas siya upang mabilis na mag-relax at pagkatapos ay doon matulog. Sinusubukan lang pala siya ni Yulicia kung mas pipiliin ba siya kaysa sa isang oso, at nahumaling siya sa kanyang karakter at cute na hitsura. Kinaumagahan, nadatnan niya si Kurt na natutulog sa labas at pagkatapos ay napansin niyang nag-ayos din siya ng coat niya kagabi. Habang namamangha siya sa kanyang kakayahan, nagising si Kurt, kaya tumungo si Yulicia sa negosyo at sinabi sa kanya na kailangan nilang kumita ng 10 gintong barya sa pagtatapos ng linggo. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano aktwal na makahanap ng isang bagay na mahalaga sa bundok, ngunit sa kabutihang palad, sagot siya ni Kurt. Ginagamit niya ang kanyang kaalaman upang mabilis na makahanap ng isang bato na may mga kristal sa loob nito na nagkakahalaga ng 3 gintong barya, at hindi makapaniwala si Yulicia sa kanyang mga mata. Sa loob lamang ng ilang oras, nakakakuha si Kurt ng maraming kristal, ngunit sinabi niya kay Yulicia na hindi sila magbebenta ng malaki dahil napakaliit nito, at iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang gawing magic crystal ang mga ito. Nagulat si Yulicia dahil bihira ang mga manggagawang kayang gawin iyon, ngunit natapos na ni Kurt ang pagproseso ng isa bago pa man siya magkaroon ng oras na magreklamo. Nagulat siya dahil 1 oras ang kailangan para makagawa ng kahit isang maliit na magic crystal, at nagpagulat ito kay Kurt nang magsimula siyang mag-isip tungkol sa mga masters na maaaring gumamit ng magic sa isang buong oras at hindi napapagod. Alam ni Yulicia na wala sila sa parehong pahina dito, ngunit hinayaan niya si Kurt na magtrabaho sa mga mahiwagang kristal. Kapag tapos na siya, nagpa siya siyang pumunta sa lungsod para ibenta ang mga ito, ngunit pinili ni Kurt na manatili sa bundok para ma-explore pa niya ang bundok. Pumunta si Yulicia sa night station at ipinakita sa kanila ang mga magic crystal. Kapag tinanong nila siya tungkol sa mga dokumento ng pinagmulan ng mga kristal, ipinakita niya sa kanila ang isang pendant, at ang mga kabalyero ay nabigla dahil ang pendant ay nangangahulugan na siya ay isang adventurer na direktang nagtatrabaho para sa maharlikang pamilya. Kaagad nilang binibigyan siya ng pahintulot na gamitin ang teleportation device para pumunta sa Royal Capital, nang hindi alam na hindi na nagtatrabaho si Yulicia para sa Royal Family.
Nang makarating siya sa kabisera, pumunta si Ulysses sa kaibigan niyang si Mem Eiko para ibenta ang mga magic crystal. Sa una, sinabi ni Mem Eiko na ang kristal ay walang gaanong halaga dahil hindi ito kumikinang ng labis, ngunit nang suriin niya ito ng maigi, nag-aalok siya na bilhin ang isang piraso para sa 10 gintong barya. Napatulala si Ulysses sa presyong ito, kaya ipinaliwanag ni Mem Eiko na ang mga magic crystal ay may 10 beses na mana sa loob nito, at hindi man lang ito kumikinang dahil masyado itong high grade. Sinabi sa kanya ni Ulysses na mayroon siyang 49 pa sa mga iyon, at agad na binili ni Mem Eiko ang lahat ng iyon sa kanya. Kapag tapos na ang deal, tinanong niya si Ulysses tungkol sa taong gumawa ng mga kristal, ngunit tumanggi siyang ibunyag ang pagkakakilanlan ni Kurt nang walang pahintulot nito. Kahit na ginagamit ni Mem Eiko ang kanyang katayuan bilang Royal Court Mage para utusan si Ulysses, nanindigan siya. Sa huli, hiniling ni Mem Eiko kay Ulysses na tiyakin na ang sinumang gumagawa ng mga kristal ay hindi pupunta sa ibang bansa, at sabihin din sa kanya na makakakuha siya ng marangal na ranggo at posisyon ng isang salamangkero sa korte kung papayag siyang maglingkod sa kaharian. Sumang-ayon si Ulysses sa kanya ngunit nagsimulang matakot sa sandaling umalis siya sa tindahan. Bumalik siya sa kabilang lungsod kinaumagahan at agad na pumunta sa ahensya ng trabaho para magtanong tungkol kay Kurt. Sinisikap ng receptionist na protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ginamit ni Ulysses ang Royal Pass para basahin ang kanyang file. Laking gulat niya nang malaman ang mga bagay na nagawa na niya, at pagkatapos ay inutusan ang receptionist na huwag kailanman magbahagi ng anumang impormasyon tungkol kay Kurt sa iba. Pagkatapos ay idineposito niya ang buong halaga na nakuha niya mula sa pagbebenta ng mga kristal sa pangalan ni Kurt at pagkatapos ay tumungo sa bundok upang suriin siya. Sa sobrang sorpresa niya, si Kurt ay nakapagtayo ng isang bahay mula sa simula sa isang araw, at bukod dito, hindi niya iniisip na ito ay isang malaking bagay dahil ang mga tao sa kanyang nayon ay palaging gumagawa ng mga bagay na iyon. Sa sandaling pumasok sila sa cottage, sinabi ni Ulysses kay Kurt na inalok siya ng post ng direktor ng Royal Magic Technology Research Lab, pati na rin ang pamagat ng isang maharlika para sa mga magic crystal na kanyang nilikha. Hindi makapaniwala si Kurt, ngunit nang tanungin siya ni Ulysses tungkol sa kanyang desisyon, nagpa siya siyang tumanggi sa alok dahil sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat na mag-utos sa iba. Gayun din, sinabi niya sa kanya na nag-e-enjoy siyang magtrabaho bilang isang freelancer sa ngayon, at biglang nakaramdam si Ulysses ng kamalayan. Sinabi niya kay Kurt na nakakuha siya ng maraming pera mula sa pagbebenta ng mga magic crystal na ginawa niya, ngunit dahil wala siyang kontribusyon doon, kinuha niya lamang ang 1 gintong barya bilang kanyang bayad at idineposito ang natitira sa kanyang account. Kaya naman hiniling niya kay Kurt na magtrabaho muli para sa kanya upang maibenta niya ang kanyang mga magic crystal, at kumita ng halagang kailangan niya sa anyo ng kanyang komisyon. Sabik niyang sinabi sa kanya na nakahanap siya ng isa pang magandang lugar para mag-ukay ng mga mineral at sinabing ihahanda niya ang kanyang mga kagamitan, ngunit hiniling sa kanya ni Ulysses na maghintay, na iniisip na pagod siya. Sinabi sa kanya ni Kurt na nakatanggap siya ng buong 6 na oras ng pagtulog, at iyon ay lubos na nakalilito kay Ulysses dahil hindi niya naiintindihan kung paano niya magagawa iyon sa kabila ng pagtatayo ng cabin. Gayunpaman, iniisip ni Kurt na siya ay galit dahil nakatulog siya ng sobra dahil 4 na oras lang siyang natutulog nang magtrabaho siya sa S-Rank Adventure Party. Pagkatapos noon, dinala siya ni Kurt sa lugar na sinabi niya sa kanya at sinabihan siyang huwag maghukay ng mas malalim pa sa 50 meters. Iniwan niya si Ulysses sa lugar na iyon at nagpa siya na magpatuloy sa paghuhukay sa lugar kung saan natagpuan nila ang mga kristal kanina. Makalipas ang ilang oras, nagawa ni Ulysses na maghukay ng topasyon na kasing laki ng football sa lupa, at natutuwa siya dahil ngayon ay maaari na siyang kumita ng pera salamat sa sarili niyang pagsisikap. Pagkatapos ay nagpa siya siyang suriin si Kurt, at sa pagkakataong ito ay sigurado siyang nakahukay na ito ng kuweba. Gayunpaman, muling nalampasan ni Kurt ang kanyang mga inaasahan, at nalaman niyang nakagawa siya ng tamang minahan sa bundok at naglagay pa ng kumikinang na lumot sa mga dingding upang hindi na ito nangangailangan ng karagdagang liwanag. Nagulat si Ulysses, at sa sandaling iyon, dumating doon si Kurt na may dalang crate ng mga bato sa kanyang kamay. Sabik na tinanong siya ni Ulysses kung kamusta ang naging trabaho niya, umaasang hindi na niya ito bibigyan ng anumang sorpresa.
Sinabi sa kanya ni Kurt na, sa kasamaang palad, nakakuha siya ng maraming walang silbing bato at kaunting mineral na hinahanap niya. Natuwa si Yulicia nang marinig iyon, ngunit nang sabihin sa kanya ni Kurt na mithril ang tawag sa mga walang silbing bato, siya ay lubos na natulala. Sabi ni Kurt sa village niya, nakakami na sila ng madaming mithril kaya itinatapon na lang nila, at pakiramdam ni Yulicia ay sasabog ang isip niya dahil mas mahal pa ang mithril kaysa sa platinum at diamond. Napaluhod siya sa desperasyon, ngunit pagkatapos ay tinanong niya si Kurt kung ano ang iba pang mineral na hinahanap niya. Habang ipinapakita sa kanya ni Kurt ang isang piraso ng mineral na tinatawag na orc alum, kinikilala ito ni Yulicia bilang ang maalamat na mineral na tinatawag na metal ng mga Diyos. Tinanong niya siya kung paano niya natagpuan ang isang bagay na napakabihira sa bundok na ito, at sinabi sa kanya ni Kurt na ang orc alum ay matatagpuan saan man sa mundo kapag naghukay ka ng higit sa 7 kilometro. Wala nang lakas si Yulicia na magulat, at kinumpirma niya na si Kurt ay naghukay ng 7 kilometro na malalim sa lupa at pagkatapos ay bumalik sa ibabaw sa oras na inabot siya upang makahanap ng isang mineral. Sa sandaling iyon, ang mga gininto ang sinag ng araw ay pumasok sa minahan sa kabilang panig, at napagtanto niya na si Kurt ay naghukay ng lagusan sa bundok habang nagmimina. Ngunit tinatanggap niya iyon bilang isang napaka-normal na bagay para sa kanya. Sa kabutihang palad, magagamit ni Yulicia ang tunnel bilang isang bagong daanan sa pagitan ng nayon at ng kalapit na lungsod, dahil makabuluhang binabawasan nito ang oras ng paglalakbay. Nagpasya siyang hayaan ang mga lisensyadong mangangalakal na gamitin ang tunnel upang mabilis na makarating sa kanilang patutunguhan kapalit ng bayad sa pagpapanatili, na magiging sapat upang mabayaran ang kanyang mga buwis at gastos. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Kurt sa lungsod, kung saan nakasalubong niya si Vandana, isa sa mga miyembro ng kanyang nakaraang partido. Nasa sabik si Kurt na makita siya at nagtanong kung narito rin ang iba pang miyembro ng partido, ngunit sinabi sa kanya ni Vandana na umalis na siya sa partido pagkatapos ma-kick out si Kurt. Ang partido ay nahirapan ng husto sa mga misyon, at alam ni Vandana na tapos na sila. Pagkatapos, may isa pang insidente kung saan nagtantrum ang pinuno ng kanilang partido matapos na hindi niya nagustuhan ang pagkain sa pinakasikat na restaurant sa lungsod. Ibinasura niya ang lugar at umalis nang hindi nagbabayad ng bill, at sinimulan siyang hanapin ng mga gwardya. Pagkatapos ay inutusan niya si Vandana na hanapin si Kurt at ibalik ito upang magluto ng pagkain para sa kanila sa anumang halaga. Kinuha ni Vandana ang kanyang teleportation stone na may dahilan para mahanap agad si Kurt, ngunit alam niyang irestuhin ang pinuno ng partido, at dahil ipinatawag ng simbahan ang kanilang manggagamot, wala nang dahilan para bumalik siya. Gayunpaman, hindi niya sinabi iyon kay Kurt at ipinaliwanag na siya ay tinanggal din. Naiinis siya sa narinig dahil ang ibig sabihin nito ay hindi na makakabalik sa partido ang isang tulad niya. Sinabi niya kay Vandana na tinitingala niya ang pinuno ng partido, at nanunuya lang siya dahil may alam siya na hindi alam ng ibang miyembro ng partido. Nagpasya siyang baguhin ang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi kay Kurt na isa rin siyang freelancer tulad niya, at dahil nasa iisang sitwasyon sila, dapat silang magtulungan. Sinabi niya sa kanya na ang isa sa kanyang mga kaibigan, na isang Aethermeister, isa sa 15 Master Craftsmen ng kaharian, ay nangangailangan ng tulong. Hiniling niya kay Kurt na tulungan sila para sa kanyang kapakanan, at ang talunang bida ay hindi maaaring humindi sa kanya. Sinundan niya ang mapa na ibinigay sa kanya at nakarating sa workshop ng Master Craftsman, kung saan binuksan ng isang cute na elf ang pinto. Nagulat si Kurt sa pag-aakalang ang elf na ito ay ang Aethermeister, ngunit ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mizhal, ang assistant ng Master Craftsman. Masaya niyang dinala si Kurt sa loob habang sinasabi nito sa kanya na narito siya para tulungan sila sa rekomendasyon ni Vandana. Gayunpaman, sinimulan itong pagsisihan ni Kurt nang pumasok siya sa bahay dahil mas mabaho ito kaysa sa silid ng bachelor. Nalaman niya na ang buong lugar ay natatakpan ng dumi, at sinabi sa kanya ni Mizhal na kailangan niya ng tulong nito upang linisin ito. Napagtanto ni Kurt na siya ay pinatawag dito para lang tumulong sa mga gawain at hindi para direktang tumulong sa Master Craftsman. Sa sandaling iyon, tinawag ng Master si Mizhal sa pagawaan, at iniwan niya si Kurt upang gawin ang kanyang trabaho. Agad niyang inilabas ang kanyang panlinis, at sa loob ng 30 minuto, nalinas niya ang maruming kusina. Pagkatapos noon, nagpasya siyang sundan ang direksyong pinasok ni Mizhal at kumatok sa isang pinto.
Isang boses ang nagsabi sa kanya na pumasok sa loob, at si Kurt ay sumunod, para lamang makakita ng babaeng nagpapalit ng damit. Nagulat siya dahil doon, ngunit ang babae ay ganap na walang kamalayan at walang pagtatanggol. Hindi niya alintana ang pagtitig ni Kurt sa kanya habang kinakabahan siyang nagpapakilala, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang marka ng sumpa sa kanyang tiyan. Naging interesado si Kurt tungkol dito, at humingi siya ng permiso sa babae na siyasatin ang marka ng sumpa. Sa palagay niya ay nasa isang kailahilakbot na anyo ito, ngunit mabuti na lamang at malusog pa rin ito upang makaramdam ng gutom. Nagpa siya si Kurt na magluto ng pagkain para sa kanya at bumalik sa kusina. Sa kabilang panig, kinuha ni Yulicia ang mithril at oldcam na manina ni Kurt sa kanyang kaibigan na si Mem Eiko, na nagsabi sa kanya na ang kabuoang halaga ng mga bihirang mineral ay higit sa 50,000 na gintong barya. Pareho silang sumang-ayon na ito ay isang napakalaking halaga, at nagsimulang magtaka si Mem Eiko kung paano nanatiling nakatago sa mundo ang gayong halimaw na lalaki hanggang ngayon. Si Yulicia ay walang ideya sa kanyang sarili, ngunit inihayag niya ang kanyang plano na gawing Aethermeister si Kurt at pagkatapos ay maging kanyang bodyguard para panatilihin itong ligtas. Ngunit ang pinakamalaking problema sa kanyang plano ay masyadong minamaliit ni Kurt ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, tapos na si Kurt sa paghahanda ng lugaw para sa babaeng isinumpa. Nang bumalik si Mizhal sa kusina kasama ang kanyang master, si Ophelia, pareho silang nagulat nang makitang malinis ang kusina, at humingi ng paumanhin si Kurt kay Ophelia sa paggamit ng kusina nang walang pahintulot niya. Sinabi niya sa kanya na naghahanda siya ng pagkain para sa isinumpang babae, at pinanggakuan siya ni Ophelia na hindi sasabihin sa sino man ang tungkol sa kanya. Dahil doon, binigay niya kay Kurt ang kanyang bayad para sa araw na iyon at pinaalis siya, pakiramdam na walang pakialam sa pagpapalam sa isang tagalabas na tulad niya na makilala ang sinumpaang babae. Bumalik si Ophelia sa silid ni Lizzie, na nag-iisang estudyante niya. Pagkatapos niyang tulungan ang kanyang pananamit ng maayos, sinabi ni Ophelia kay Lizzie na susubukan niya ang lugaw para sa anumang lason, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi ito kailangan dahil nagtitiwala siya kay Kurt. Pumayag si Ophelia sa kanyang mga kahilingan, at pagkatapos ay kinain ni Lizzie ang lugaw. Gustong-gusto niya ito, ngunit pagkatapos ay bigla siyang nagsimulang dumaing sa sakit at bumagsak sa lupa. Nataranta si Ophelia, sa pag-aakalang nilason talaga ni Kurt ang pagkain, ngunit nang magsimula siyang tumakbo para maghanap ng panlunas, pinigilan siya ni Lizzie. Bigla siyang bumangon at sinabi kay Ophelia na siya ay gumaling at ipinakita sa kanya na ang sumpa ay naglaho. Hindi makapaniwala si Ophelia dahil hindi niya nagawang alisin ang sumpa, at ang bilis ng pagbuti ni Lizzie ay talagang kainahinala rin. Agad siyang tumungo sa kabisera kasama si Lizzie at pumunta sa tindahan ni Mem Eiko. Tinanong ni Mem Eiko si Ophelia kung bakit siya nagpunta rito nang biglang ibunyag ni Lizzie ang kanyang mukha sa kanila. Parehong napaluhod sina Mem Eiko at Yulicia dahil si Lizzie talaga ang ikatlong prinsesa ng kaharian. Ipinaliwanag ni Ophelia na ang ina ni Lizzie ay mula sa isang kalapit na bansa, at siya lamang ang nagsisiguro ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Siya ay isinumpa ng isang tao sa pagtatangkang magsimula ng isang digmaan, ngunit ngayon ang sumpa ay biglang inalis. Hiniling ni Ophelia kay Mem Eiko na tulungan siyang mahanap kung sino ang sumumpa, ngunit mas interesado si Mem Eiko kung paano nasira ang sumpa. Masayang sinabi sa kanila ni Lizzie na dahil iyon sa isang lalaking nagngangalang Kurt, at parehong nabigla sina Mem Eiko at Yulicia nang marinig na sangkot din siya sa kasong ito. Ipinaliwanag ni Ophelia na nakalaya si Lizzie sa sumpa pagkatapos niyang kainin ang pagkain na gawa ni Kurt. Iniisip ni Yulicia kung ano pa ang mga imposibleng nagawa ni Kurt sa loob ng 6 na oras na malayo sa kanya. Biglang nagsalita si Mem Eiko at sinabing ang taong naglagay ng sumpa kay Lizzie ay dapat may koneksyon sa isang gumagamit ng sumpa, at sapat na maimpluwensya upang makagambala sa hadlang laban sa sumpa sa paligid ng palasyo. Siya ay may 3 sospek na akma sa pamantayan, at kasama nila si Sanoba, ang unang general ng Royal Expeditionary Forces, Pope Tristan ng Poland Church, at Isadora, ang ikatlong reyna ng kaharian. Habang sina Ophelia at Lizzie ay sumang-ayon na maaaring pakialaman nina Tristan at Isadora ang anti-curse barrier, hindi nila akalain na magagawa iyon ni Sanoba. Sumagot si Yulicia na may koneksyon si Sanoba sa guild ng mga magnanakaw, at eksperto sila sa ganitong uri ng bagay.
Nang walang paraan upang matukoy ang eksaktong salarin, may plano si Ophelia. Sinabi niya na maglalagay sila ng isang bitag upang mahanap ang taong gustong saktan ang prinsesa. Ipinaliwanag niya na, ayon sa mga batas ng kanilang bansa, si Lizzie ay naging nasa hustong gulang pagkatapos ng kanyang ika-15 kaarawan at ngayon ay kailangan niyang gumugol ng 1 taon sa pagsasanay. Sinabi ni Ophelia na gagawa sila ng pekeng workshop para doon at pagkatapos ay mag-iimbento ng pekeng Aethermeister para patakbuhin ang workshop. Kapag nagsimulang magsanay si Lizzie sa ilalim ng pekeng Aethermeister, susubukan ng kanyang mga kaaway na mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang master, ngunit dahil peke ito, wala silang mahahanap. Naiintindihan ni Mem Eiko na kung ang mga kaaway ng prinsesa ay magsisikap na malaman ang tungkol sa kanyang master, sila ay maglalantad sa kanilang sarili. Ngunit hindi alam ni Ophelia kung saan sila makakahanap ng isang taong kwalipikado na maging isang pekeng Aethermeister. Sagot na ni Ulysses ang kanyang problema, at agad niyang ipinakita sa kanya ang magic crystal na ginawa ni Kurt. Habang natulala si Ophelia nang malaman na si Kurt ay may higit sa isang S-rank skill, talagang humanga si Lizzie. Sa kabilang banda, pumunta si Kurt sa workshop ni Ophelia kinabukasan, ngunit nalaman niyang sarado ito. Nakasalubong niya si Ms. Hall habang papalabas, at sinabi nito sa kanya na pagkatapos niyang bisitahin sila kahapon, umalis si Ophelia sa bahay, kaya walang trabaho para sa kanya. Nanlumo si Kurt nang marinig iyon, ngunit pagkatapos ay nag-ambala siya sa kanyang kumakalam na tiyan. Agad siyang pumunta sa isang inn para kumuha ng pagkain, at doon niya narinig ang ilang adventurer na nag-uusap tungkol sa pagkansela ng isang misyon dahil umalis ang kanilang porter sa kanila. Iniisip ni Kurt na ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang makakuha ng trabaho, at siya ay lumapit sa mga adventurer para dito. Sinabi sa kanya ng babae na ang isang talunan na tulad niya ay hindi maaaring magdala ng kahit na ang kanyang sariling timbang, ngunit ang kabalyero ay humampas sa kanya, at sinabihan si Kurt na hindi siya mukhang sapat na malakas upang tulungan ang mga ito dahil sila ay manghuhuli ng mga golem na tumitimbang ng higit sa 200 kilo. Masayang sinabi ni Kurt sa kanila na kakayanin niya ang 200 kilo nang walang anumang problema, at upang patunayan ang kanyang lakas, nagpa siya siyang buhatin ang parehong mga lalaki ng grupo. Una niyang binuhat ang samurai at pagkatapos ay ang kabalyero, na nakasuot ng buong baluti, na pinahanga ang lahat sa inn. Matapos mapatunayan ang kanyang mga kakayahan, nakuha ni Kurt ang trabaho ng porter ng grupo para sa misyong ito. Kapag tapos na sila sa pagpapakilala, nalaman niyang mabait silang tao. Nagpa siya siyang subukan ang kanyang makakaya upang hindi sila pababayaan, ngunit sa sandaling papasok na sila sa isang piitan, natapakan niya ang isang slime at na-stuck. Sinabihan siya ng ranger na si Senna na tusukan ang core ng slime upang tapusin ito, ngunit hindi iyon magawa ni Kurt at sa halip ay tinusok niya ang sarili. Si Senna ay talagang nadismaya sa kakulangan ng kanyang mga kasanayan sa labanan, ngunit natalo niya ang slime para sa kanya. Humingi ng paumanhin si Kurt sa kanyang partido sa pagpapabagal sa kanila, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi siya dapat mag-alala tungkol dito dahil ang kanyang trabaho ay magdala lamang ng mga gamit, at trabaho nila na panatilihin siyang ligtas. Ito ay isang ganap na bagong karanasan para kay Kurt dahil ang kanyang mga dating miyembro ng partido ay nagagalit sa tuwing siya ay nagkakamali. Nagsimula siyang umiyak dahil doon, ngunit pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga luha at ipinagpatuloy ang misyon. Kapag narating na nila ang kuweba, ikinalat ni Senna ang kumikinang na lumot sa paligid para bigyan sila ng mas magandang visibility, at nakita ni Kurt ang ilang sariwang dumi ng goblin. Sinabi sa kanya ng mga adventurer na madali nilang mahaharap ang 2 goblins, ngunit kailangan nilang tumakas kung makatagpo sila ng isang grupo. Itinuloy nila iyon, at may nakita si Kurt sa dingding ng kuweba nang biglang nakita ng mga adventurer ang isang goblin. Agad nila itong pinaslang, ngunit tinawag ng goblin ang mga kaibigan nito bago masawi. Di nagtagal, ang tunog ng mga goblins ay nagsimulang magmula sa magkabilang direksyon, at napagtanto ng mga adventurer na wala na silang paraan para makatakas ngayon. Sinabi sa kanila ni Kurt na nakahanap siya ng isang lihim na daanan na magagamit nila upang makatakas, ngunit nagpa siya ang mga adventurer na gumawa ng iba sa halip. Sa sandaling buksan ni Kurt ang sikretong pinto, sinundan siya ni Senna, sinabing tutulungan niya itong mahanap ang labasan. Pero sa halip, naisara niya ang pinto. Nalilito si Kurt sa kanyang ginagawa,
Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mandirigma at ng samurai mula sa kabilang panig na walang paraan upang makatakas sila kasama ang mga goblin na nagmumula sa magkabilang panig. Kaya naman napagpasyahan nilang manatili at pigilan ang mga goblins habang naghahanap ng paraan sina Kurt at Senna. Laking gulat ni Kurt sa narinig, at sinabi niya na tutulungan niya rin silang makipaglaban, ngunit sinabihan siya ni Senna na tumahimik dahil hindi niya kayang pumaslang ng slime, at papabagalan lang niya ang kanyang mga kaibigan. Nalungkot si Kurt nang mapagtanto niya na ang dalawang adventurer ay nagsasakripisyo ng kanilang buhay para sa kanya at wala siyang magawa para tulungan sila, ngunit sinabi sa kanya ni Senna na mabubuhay sila. Sinabi niya kay Kurt na kailangan nilang makahanap ng daan palabas ng mabilis, ngunit habang ikinakalat niya ang kumikinang na lumot sa paligid ng silid, nakakita siya ng isang bakal na dragon na golem at nag-freeze sa takot. Sa kabilang banda, inakay ni Yulichia si Lizzie sa inn na tinutuluyan ni Kurt, ngunit hindi nila ito nakita sa kanyang silid. Biglang nagpakita si Vandana sa labas ng silid at sinabi sa kanila na pumunta si Kurt sa isang kuwebo sa Hilaga kasama ang isang adventurer party. Si Yulichia ay nagmamadaling lumabas upang tingnan kung sino ang nagsasalita, ngunit sa oras na makarating siya doon, nawala si Vandana. Iniisip ni Yulichia na baka ito ay isang bitag, ngunit lalo siyang nag-aalala kay Kurt, kaya nagpasya siyang pumunta sa mga kuwebo upang hanapin siya. Sinabi ni Lizzie na sasama siya sa kanya dahil sapat na ang alam niyang magic para protektahan ang sarili, at walang choice si Yulichia kundi payagan siyang sumama. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kuweba, at natutukoy ni Lizzie ang mga bakas ng paa ni Kurt sa sahig. Kapag nagsimula na ang paghahanap at natapos ang mga bakas ng paa, gumamit siya ng magic spell para palakasin ang kanyang sentido, at naisip ni Yulichia na pagbutihin ng prinsesa ang kanyang pandinig para mahanap si Kurt. Gayunpaman, ang prinsesa na ito ay nagpapataas ng kanyang pangamoy sa halip at sumisinghot sa mga dingding upang mahanap ang direksyong pinuntahan ni Kurt. Si Yulichia ay parehong nabigla at nagseselos ngayon kay Lizzie, ngunit pagkatapos ay bigla niyang narinig ang ilang tunog na nagmumula sa malayo. Napagtanto niya na may nakikipag-away sa mga goblins sa unahan at nagpas siyang tulungan sila. Kaya, pinalalakas ni Lizzie ang kanyang lakas gamit ang mahika. Si Yulichia ay sumugod sa unahan at iniligtas ang dalawang adventurer na napapalibutan ng mga goblins, na iniwan silang nakatulala. Sa kabilang banda, si Senna ay sumasailalim sa mental breakdown dahil sa mga Iron Dragon Golem sa kanyang harapan. Alam niya na aatakehin sila ng mga Dragon Golem sa sandaling subukan nilang lagpasan ang mga ito, at nangangahulugan iyon na itinaya ng mga miyembro ng kanyang partido ang kanilang buhay para sa wala. Nanlumo siya, ngunit sinabihan siya ni Kurt na mag-relax dahil tatakas sila. Iniisip ni Senna na siya ay delusional, ngunit pagkatapos ay naglakad si Kurt patungo sa mga Dragon Golem ng mahinahon. Nataranta siya habang ina-activate at inaatake siya ng mga Dragon Golem, ngunit iniiwasan ni Kurt ang kanilang mga pag-atake at umakyat sa ibabaw nila sa isang segundo. Pagkatapos, sa isang hampas ng kanyang punyal, nabali niya ang buntot ng Dragon Golem. Sinubukan ng Dragon Golem na atakihin siya dahil sa desperasyon, ngunit naiwasan din iyon ni Kurt at pagkatapos ay nabali ang ulo nito sa isa pang tama. Nakatitig lang sa kanya si Senna sa takot at pagkamangha habang mabilis na binubuwag ni Kurt ang mga Dragon Golem. Tinanong niya siya kung ano ang ginawa niya, at sinabi lang ni Kurt sa kanya na dati siyang nagmimina ng mga bakal na Dragon Golem sa kanyang nayon. Sa sandaling iyon, sinipa ni Yulichia ang pinto para hanapin si Kurt, at ang natulala na si Senna ay nagsimulang sabihin sa kanya kung paano niya sinira ang mga bakal na Dragon Golem gamit ang kanyang punyal. Nahihirapan din si Yulichia na maniwala, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang harapin muna ang mas mahahalagang bagay. Sinabi niya kay Kurt na maayos ang mga adventurer na kasama niya rito at may mahalagang balita siyang ibabahagi sa kanya. Sinabi niya sa kanya na malapit nang mabuo ang isang bagong atelier workshop, at magtatrabaho siya bilang bodyguard doon. Hiniling niya kay Kurt na magtrabaho kasama niya sa workshop dahil lubos siyang inirerekomenda ni Ophelia pagkatapos ng kanyang trabaho sa kanyang lugar. Natutuwa si Kurt na marinig iyon, ngunit nag-aalangan siya dahil pakiramdam niya ay kailangan niyang makipagtulungan sa adventurer party. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng mga adventurer na hindi niya dapat hayaang mawala ang gininto ang pagkakataong ito sa kanyang mga kamay. Idinagdag ni Yulichia na dahil bago ang workshop,
kailangan nila ng maraming manggagawa at nagpa siya na kumuha din ng mga adventurer. Ang lahat ay nasiyahan sa pag-aayos, at pagkatapos ay sinabi ni Ulysses kay Kurt na dapat niyang suriin ang kanyang mga kakayahan sa hindi pakikipaglaban bago siya magsimulang magtrabaho sa workshop. Sumang-ayon si Kurt sa kanya at naabot ang temp agency kung saan dumating si Mem Echo mula sa kabisera para sa kanyang pagtatasa. Kapag tapos na ang pagtatasa, lumabas si Kurt na nakikipag-party kasama ang kanyang mga kaibigang adventurer, ngunit nakipag-usap si Ulysses kay Mem Echo tungkol sa mga resulta. Sinabi sa kanya ni Mem Echo na sinabi niya kay Kurt na mayroon siyang kakayahan sa B-rank sa pagluluto, paglilinis, at pagmimina at mga kakayahan sa ranggo ng C sa iba pang mga bagay. Gayunpaman, iyon ay kasinungalingan lamang, at mayroon siyang mga kakayahan sa pagraranggo ng SSS sa lahat ng bagay. Sinabi ni Mem Echo na isang magandang bagay na ginawa niya ang pagsusuri dahil ito ay hindi kapani-pani walang mapanganib kung ang balita ay lumabas sa labas. Habang sinasabi niya ito, nakarinig siya ng angle at lumingon siya upang makita ang receptionist na sinusubukang isara ang kanyang mga tainga para kumbensihin sina Mem Echo at Ulysses na wala siyang narinig. Di nagtagal pagkatapos noon, si Kurt at ang kanyang grupo ay nagtungo sa isang malayong lungsod sakay ng isang high-speed na karwahe, habang ipinapakita ni Kurt sa lahat kung gaano siya kasibilisado sa pamamagitan ng pagdikit ng kanyang ilong sa bintana. Ipinaliwanag ni Lizzie na ang lungsod na kanilang pupuntahan ay dating isang base militar sa tabi ng teritoryo ng demonyo. Medyo malayo ito sa ibang bahagi ng bansa, at hindi man lang sila makateleport ng direkta doon. Ngunit sinabi ni Lizzie na ito ay isang mahalagang lungsod pa rin sa alyansa. Ang partido ng adventurer ay hindi pa rin makapaniwala na sila ay magtatrabaho sa Atelier Meister sa isang mahalagang lungsod, ngunit sinabi sa kanila ni Ulysses na sila ay mahusay na kwalipikado para sa trabaho. Ang mandirigma na si Kans at ang samurai na si Danjo ay natutuwa na marinig iyon, at nagtanong sila tungkol sa Atelier Meister na kanilang paglilingkuran. Ngunit hindi iyon nakaimik si Ulysses, at kahit papaano ay nagdahilan siya tungkol sa pagiging abala ng Meister sa ilang biglaang trabaho. Samantala, hindi naniniwala si Senna na qualified silang magtrabaho sa isang Atelier Meister. Sa palagay niya ay inalok lamang ni Ulysses sa kanila ang trabahong ito upang tumahimik ang kanilang mga bibig, at determinado siyang protektahan ang kanyang kapatid at si Danjo kung sila ay nasa panganib. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa lungsod kung saan itatayo ang kanilang pagawaan, ngunit naalala ito ni Kurt bilang lungsod kung saan siya nagsimulang magtrabaho bilang isang freelancer. Nalulungkot siya sa pag-alala kung paano siya tinanggal sa trabaho pagkatapos lamang ng 3 araw ng pagtatrabaho sa lugar ng konstruksyon, ngunit nang pumasok sila sa lungsod, nalaman niyang hindi pa naaayos ang natitirang pader. Inabala siya ni Ulysses sa pagsasabing marahil ay nag-aayos sila ng pader sa ibang pamamaraan, at pinaniwalaan ni Kurt ang kasinungalingang iyon. Maya-maya pa ay narating na nila ang lokasyon ng kanilang pagawaan, ngunit ito ay isang bakanteng lote lamang. Sinabi ni Ulysses sa lahat na mananatili sila sa isang inn hanggang sa may tayo ang pagawaan at pagkatapos ay bumaling kay Kurt, nagtatanong kung kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Kinakabahang sinabi sa kanya ni Kurt na hindi siya makakagawa ng workshop sa loob lamang ng 1 araw, ngunit maaari niyang gawin ito sa loob ng 3 araw. Ang mga adventurer ay natigilan sa pagdinig nito, ngunit sinabi ni Ulysses kay Kurt na dapat niyang bigyan ang kanyang sarili ng maraming oras at tinanong siya kung kailangan niya ng anumang mga materyales. Agad na naghanda si Kurt ng listahan na may mga item tulad ng amethyst, sapphires, at griffin wings, at sinabi sa kanya ni Ulysses na dadalhin niya ang mga ito sa loob ng 2 araw. Naghinala si Senna sa kakaibang listahan, at napansin ni Ulysses ang kanyang kakaibang reaksyon. Mabilis niyang sinabihan ang lahat na sundan siya sa inn para makapagtrabaho ng payapa si Kurt. Hiniling din niya kay Kurt na pumunta sa inn para kumain at magpahinga, at sinang-ayunan niya iyon. Ang lahat ay pumunta sa inn, at si Ulysses ay tumawag ng isang pulong sa mga adventurer upang punan sila tungkol sa mga mahahalagang detalye. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang adventurer na dating nagtatrabaho para sa royal family, at pagkatapos ay ipinakilala ni Lizzie ang kanyang sarili bilang ikatlong prinsesa ng bansa. Nalaglag ang panga ng adventurer sa narinig, at tinanong nila kung maharlika rin si Kurt. Sinabi ni Ulysses na kahit sila ay hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Kurt,
ngunit alam nila na ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay pawang G-rank at lahat ng iba pang kakayahan ay nasa SSS rank. Sinabi niya na hindi nila sinabi kay Kurt ang tungkol dito dahil hindi siya maniniwala, ngunit nagpapagalit iyon kay Senna. Hinarap niya si Yuli Shia, na sinasabing pinagsasamantalahan niya si Kurt sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan mula sa kanya at pagkatapos ay bumaling sa kanyang kapatid para sa suporta. Gayunpaman, alam ni Kans na nakikitungo sila sa mga bagay na lampas sa kanilang sweldo, kaya hiniling niya sa mga babae na magpatuloy. Sinabi sa kanila ni Lizzie na siya ay isinumpa ng isang tao at sinira ni Kurt ang sumpa sa pamamagitan ng pagluluto ng lugaw para sa kanya. Kaya naman nagpasya silang magtayo ng workshop sa malayong bayan na ito para maitago nila sa mundo ang kanilang pagkakakilanlan, at mapilitan ang taong sumumpa sa kanya na hanapin siya. Ipinaliwanag ni Lizzie na walang alam si Kurt tungkol dito, at hindi niya alam na isa siyang prinsesa, ngunit tinulungan pa rin siya nito nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Sinabi ni Yuli Shia na si Kurt ay masyadong dalisay para sa mundong ito, at gusto niya itong protektahan. Hiniling ni Lizzie sa mga adventurer na tulungan sila sa bagay na iyon. Agad namang pumayag sina Danjo at Kan sa kanilang kahilingan dahil kaibigan nila si Kurt, ngunit hindi pa rin sila pinagkakatiwalaan ni Senna. Tinanong niya kung bakit dapat nilang ilagay ang kanilang buhay para sa isang taong nakilala lang nila 3 araw lang ang nakalipas, at sumagot si Yuli Shia na naiintindihan niya ito ng husto dahil nakilala rin niya si Kurt 6 na araw lang ang nakalipas. Nagulat si Senna nang malaman ito, at umalis siya sa inn, iniisip kung ano ang gagawin. Nagpasya siyang suriin muna si Kurt at sabihin sa kanya ang totoo, ngunit sa sandaling pumasok siya sa lokasyon ng pagawaan, nalaman niyang natapos na ni Kurt ang basement. Nabigla siya rito, ngunit sinabi sa kanya ni Kurt na talagang mabagal siya dahil sa kanyang nayon, ang mga tao ay maaaring magtayo ng 100 bahay sa isang araw lamang. Ang gulat na si Senna ay nagtanong kay Kurt kung hindi niya kinasusuklaman ang trabaho na itinutulak sa kanya, at tumugon siya na gusto niya ito dahil lahat ng tao sa kanyang nakaraang partido ay tinawag siyang walang silbi, ngunit ngayon ay mayroon siyang pagkakataon na maging kapaki-pakinabang sa lahat. Biglang napagtanto ni Senna kung bakit sinabi ni Yuli Shia na masyadong dalisay si Kurt, at nagpasya siyang sumali sa kanyang pagkilos at protektahan si Kurt mula sa mundo. Sa kabilang banda, bumalik si Danjo sa lungsod kung saan siya nagtrabaho kanina at nakipagtagpo kay Vandana, na nagtatrabaho bilang isang impormante. Sinabi niya sa kanya na ang porter na nanloko sa kanilang huling misyon ay talagang isang kriminal na sumasali sa mga partido upang isabotahe sila. Sinabi niya na ang isa sa kanilang mga karibal na partido ay nagbayad sa kanya upang isabotahe sila para sa mapanganib na misyon upang silang lahat ay masawi, at halos magawa niya iyon. Nagpasalamat si Danjo kay Vandana, at binayaran ang kanyang bayad para sa impormasyon bago pumunta sa bar kung saan tinatamasa ng traidor ang kanyang tagumpay. Isinusumpa niya ang partido ni Danjo na nakaligtas sa mapanganib na kuweba at pagkatapos ay nakakuha ng alok na trabaho mula sa ikatlong prinsesa, ngunit plano pa rin niyang durugan ang mga ito upang tumaas ang kanyang halaga sa mga mata ng kanyang mga magiging kliyente. Gayunpaman, nang mapansin niyang nakaupo sa likuran niya si Danjo, nabigla siya at tumakbo palabas ng bar. Nadapa siya sa isang alambre, at madaling naabutan siya ni Danjo, na sinasabing dapat ay mas naging aware siya noong tinanggap niya siya. Ang taksil ay nabasa sa kanyang pantalon habang siya ay humihingi ng awa, at sa kabutihang palad para sa kanya, si Danjo ay hindi nais na tapusin siya. Nag-iwan lang siya sa kanya ng babala tungkol sa hindi na muling lalapit sa kanyang mga kaibigan, ngunit na-disappoint dito si Vandana, na nagtatago sa kadiliman sa buong panahon. Nais niyang harapin ni Danjo ang taksil dahil maaari itong lumikha ng mga problema para sa mga plano ng kanyang master sa hinaharap, ngunit nang siya mismo ang gagawa nito, dalawang especially iya ang dumating doon at kinuha ang taksil. Kinilala sila ni Vandana bilang mga miyembro ng intelligence unit na pinamamahalaan ni Mem Eiko, na inutusan ng kanyang amo na umalis ng mag-isa. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang master tungkol sa kanyang susunod na misyon, imbestigahan ang bayan ni Kurt. Samantala, lumipas ang 3 araw mula nang magsimulang magtrabaho si Kurt sa workshop, at nang dumating ang lahat upang tingnan ito, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang pagawaan ay ang pinakamarangyang gusali na nakita nila, at may mga punong namumunga sa hardin.
Walang nakakaintindi kung paano ginawa ni Kurt ang lahat ng ito sa loob lamang ng 3 araw, ngunit hindi pa nila nakikita ang loob ng workshop. Ito ay kumpleto sa kagamitan sa lahat ng dako, at si Kurt ay gumawa pa nga ng isang espesyal na aparato na maaaring lumikha ng lahat ng tubig na kailangan nila. Iyon ang bahaging higit na nakalilito sa lahat, at hinihiling nila kay Kurt na ipaliwanag kung paano niya ito ginawa. Sinabi niya kay Ulysses na ginawa niyang magic crystal ang mga gemstones na inorder niya para makapagbigay sila ng tubig, liwanag, at init sa gusali sa buong taon. Nagtayo rin siya ng mga pribadong silid para sa lahat at isang marangyang opisina para sa Alirmeister. Tinanong niya si Ulysses kung kailan babalik ang Alirmeister, at nagdahilan ito na naging abala ito sa bago. Sa pagkakataong ito, tinanong niya siya kung nasaan ang kanyang silid, at sumagot siya na dahil siya ang namamahala sa mga gawain, hindi niya kailangan ng silid. Kaya, siya ay mananatili sa walang laman na aparador ng kusina. Ang lahat ay nabigla sa pagdinig nito, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Ulysses at Lizzie na gamitin ang opisina bilang kanyang silid dahil ito ay magiging walang laman pansamantala. Ito ay tumatagal ng 2 oras ng pagkumbinsi mula sa lahat upang makuha si Kurt na pumayag na gamitin ang opisina bilang kanyang silid. Pagkatapos ay tinanong siya ni Ulysses kung maaari siyang lumikha ng isang hadlang upang protektahan ang bahay mula sa mga sumpa, ngunit iyon ay lampas sa kadalubhasaan ni Kurt. Kailangang gamitin ni Ulysses ang makalumang paraan ng paglalagay ng mga warding circle sa buong bahay upang protektahan si Lizzie at iba pa mula sa mga sumpa. Ngunit nagulat siya nang buksan ni Lizzie ang kanyang pinto, inaasahan na si Kurt ang naririto para pumuslit sa kanyang kama sa gabi. Gayunpaman, kinaumagahan, habang abala ang lahat sa pagtangkilik sa pagkaing inihanda ni Kurt, pumunta siya sa isang misyon na linisin ang mga warding circle, na iniisip na ito ay graffiti. Nagmamadali si Ulysses na pigilan siya, ngunit huli na siya, at nilinis ni Kurt ang huling bilog sa harap ng kanyang mga mata. Kahit na sinabi ni Memiko na imposibleng alisin ang mga ito, kahit papaano ay gumagawa siya ng kwento para ipaliwanag ang mga lupon na iyon kay Kurt. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang mag-alala dahil wala na siyang ganon, at kung may pupuntirya sa prinsesa ngayon, siya lang ang makakapagtanggol sa kanya. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang insidenteng iyon, buti na lang at walang umaatake sa buhay ni Lizzie. Nalulugod si Ulysses na mukhang maayos ang prinsesa, kahit na binura ni Kurt ang mga magic circle para iwasan ang mga sumpa. Iniisip niya kung ito ay dahil hindi alam ng kanilang mga kaaway ang tungkol sa kanyang lokasyon, or kung ang luto ni Kurt ay nagpapawalang bisa sa lahat ng mga sumpa sa kanya nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Gayun din, dumating na si Memiko sa lungsod at ikinalat ang kanyang network ng mga especially iya upang mahuli ang kanilang mga kaaway, at sa tingin ni Ulysses ay makakapanatag sila pansamantala. Pagkatapos ay tinikman niya ang cake na ginawa ni Kurt at nawala sa isip kung gaano ito kasarap. Pinupuri din ni Lizzie ang cake, at sinabi sa kanya ni Kurt na ginawa niya ito gamit ang rice flour. Sinabi ni Lizzie na magaling siyang gumawa ng mga pagkain dahil ang lugaw niya ang nakabasag ng sumpa niya. Hinihiling niya sa kanya na ihanda iyon anumang oras na masumpa siya, ngunit sinabi sa kanya ni Kurt na hindi na kailangan iyon dahil hindi na siya susumpin muli. Nagulat si Ulysses nang marinig ito at tinanong si Kurt kung paano niya nasasabi iyon ng buong kumpiyansa, dahil kanina pa niya sinabi sa kanila na mahirap gumawa ng hadlang upang maprotektahan laban sa mga sumpa. Bueno, sinabi sa kanya ni Kurt na talagang mahirap gumawa ng hadlang upang itakwil ang mga sumpa sa loob ng gusali dahil ang mismong gusali ay isang hadlang na sumasalamin sa lahat ng sumpa. Ipinaliwanag ni Kurt na hindi siya makakagawa ng isa pang hadlang sa loob nito, kaya naman ginawa niya ang kanyang naunang pahayag. Idinagdag niya na binago niya ng kaunti ang pag-andar ng hadlang, at sa halip na i-reflect ang sumpa sa gumagamit, ito ay nagpapakina ng maliwanag dahil ayaw niyang may masaktan sa sumpa. Agad na umalis si Ulysses upang ipaalam ito kay Memiko at sa iba pa, at tinanong ni Kurt si Lizzie kung gusto niyang sumama sa pamimili. Nalungkot si Lizzie nang marinig ito dahil, sa kabila ng pagnanais na sumama sa kanya, hindi siya makaalis sa kaligtasan ng gusali. Sa kabilang banda, si General Gerald at ang kanyang assistant ay nagpapatrolya sa mga pader ng lungsod dahil sa makapal na hamog na nakapaligid sa kanila. Ang general ay may pakiramdam na may masamang mangyayari, ngunit ang kanyang assistant ay nagsabi sa kanya na hindi sila dapat masyadong mag-alala dahil ang mga pader ng lungsod ay naayos ng maayos.
Pinaalalahanan niya ang lahat na siya mismo ang kumilos bilang supervisor ng proyekto, at ang pangkalahatang tugon ay ginawa niya ito upang matiyak na walang mga especially iyan ng kaaway na nakompromiso ang kaligtasan ng lungsod. Samantala, sina Mem Eiko, Afilia, at Yuli Shia ay nakahanap ng isang curse user na kumikinang kahit pagkatapos ng kanyang kasawian. Sinabi sa kanila ni Mem Eiko na siya ay nasawi na nang matagpuan siya ng kanyang mga especially iya, at sinabi ni Afilia na si Kurt ay lumikha ng isang napakalakas na sumasalamin na hadlang na gumagana kahit na ang target ay sawi na. Sinabi niya na kung ganap na makikipagtulungan si Kurt sa kanila, malulutas nila ang problemang ito sa loob lamang ng isang araw, ngunit tutol si Yuli Shia dahil ayaw niyang ilagay siya sa anumang panganib. Biglang, narinig nila ang mga alarma ng lungsod na tumutunog habang ang isang hukbo ng mga skeleton monster ay papalapit sa mga pader ng lungsod. Si General Gerald at ang kanyang assistant ay nataranta nang makita ito, ngunit mabilis nilang tinipon ang mga sundalo. Nagpasya si Gerald na manatili at ipagtanggol ang lungsod sa kanyang buhay, at hiniling sa kanyang assistant na ilikas ang mga tao. Ngunit pagkatapos, biglang lumakad ang mga kalansay sa dingding at naglaho. Ang lahat ay nalilito sa kung ano ang nangyayari, at maging si Yuli Shia at ang iba pa ay nakukuha ang ulat na ito sa pamamagitan ng kanyang mga especially iya. Biglang napagtanto ni Yuli Shia na ang mga halimaw ay naglalaho pagkatapos na masipsip sa kanlurang bahagi ng pader, na bahaging inayos ni Kurt. Sa lalong madaling panahon, ang unang alon ng mga halimaw ay ganap na hinihigop sa dingding, ngunit higit pa sa kanila ang darating sa lalong madaling panahon. Ang nasa likod ng pag-atake ay si Marlene, ang healer ng dating partido ni Kurt, na ipinatapon ng obispo matapos arestuhin ang pinuno ng partido. Sinubukan ni Marlene na ipaliwanag na wala siyang kinalaman doon, ngunit sinabi sa kanya ng mapagkunwari na Tristan na ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng kahihiyan sa simbahan. Gayunpaman, binigyan niya ito ng pagkakataong tabyusan ang sarili at ma-promote din sa isang opisyal na priestess. Sabik na malaman ni Marlene ang higit pa, at nagbuhos ang bishop ng mamahaling alak bago sinabi sa kanya ang tungkol sa misyon. Sa sandaling uminom si Marlene ng alak, sinabi sa kanya ni Tristan na ang kanyang misyon ay tulungan siyang tapusin ang ikatlong prinsesa, si Lizzie. Natigilan siya sa narinig, at sa sumunod na sandali, isang sumpa ang sumaikop sa kanyang katawan. Sinabi sa kanya ng obispo na ang alak ay isinumpa, at ngayon ay hindi siya makakakain ng anuman maliban sa tubig hanggat hindi niya napapaslang si Lizzie. Tinanggap ni Marlene ang misyon, sa paniniwalang dapat niyang sundin ang utos ng obispo dahil kinatawan ito ng kanilang Diyos. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natanto niya na ang obispo ay nakipagkasundo sa demonyo upang tapusin si Lizzie, ngunit huli na para baguhin ang kanyang desisyon sa panahong iyon. Sa kasalukuyan, sinisipsip ng demonyo ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang magpatawag ng higit pang mga kalansay, at napagtanto ni Lizzie na siya ay itinakda bilang isang sakripisyo. Kinabukasan, sinabi ni Yuli Shia kay Lizzie at Kurt ang tungkol sa pag-atake ng mga skeleton monsters na nagmumula sa mga kalapit na guho. Sinabi niya na sa sandaling mahawakan ng mga kalansay ang dingding, nawawasak ang mga ito, at sumagot si Kurt na normal sa kanyang nayon na ang mga kalansay ay di nadalisay kapag hinahawakan nila ang mga dingding. Hindi man lang nagulat si Yuli Shia dito, pero alam niyang 1/3 lang ng pader ang inayos ni Kurt, at ang natitirang bahagi ay vulnerable pa rin sa mga kalansay. Bigla siyang nakakuha ng ideya at sinabihan sina Lizzie at Kurt na manatili sa loob ng gusali, habang pumunta siya sa mga guho at lilinisin ang pinanggalingan ng mga halimaw. Nagboluntaryo si Kurt na sumama sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Yuli Shia na hindi niya kayang lumaban at ang pangunahing gawain niya ay protektahan si Lizzie. Pagkatapos ay umalis siya doon at hinugot ang mga mahiwagang kristal na ginawa ni Kurt dahil kasama sa plano niya ang paggamit nito laban sa mga halimaw. Pagkatapos nito, dinala ni Yuli Shia sina Namiko at Afilia sa kwartel ng Knights kung saan abala ang general sa pagbuo ng isang diskarte upang ipagtanggol ang lungsod. Nagulat siya nang makita ang napakaraming high-profile na tao dito, at sinabi sa kanya ni Yuli Shia na nandito silang lahat para panatilihing ligtas si Princess Lizzie. Agad na pumasok si Yuli Shia sa negosyo, at sinabihan si Gerald na gambolain ang mga halimaw at buksan ang daan patungo sa mga guho upang harapin niya ang pinagmulan ng problema.
Sinabi sa kanya ni Gerald na ito ay masyadong mapanganib, ngunit ipinakita sa kanya ni Ulysses ang mga mahiwagang kristal at sinabing sapat na ang mga ito para magawa ang trabaho. Pumayag ang general na sundin ang kanyang plano, ngunit nagpasya siyang salakayin ng mga guho sa tabi ni Ulysses, na iniiwan ang depensa ng lungsod sa kanyang kinatawan. Tumungo sila sa mga tarangkahan ng lungsod at nakakita ng isang malaking kayag ng mga undead na halimaw sa harap nila. Sinabi ni Ulysses sa lahat na ipikit ang kanilang mga mata habang binabato niya sila ng mahiwagang kristal, at sa sandaling dumampi ang kristal sa isang zombie, naglalabas ito ng matinding pagsabog ng liwanag, na agad na nililinas ang lahat ng halimaw sa lugar. Maging si Ulysses ay nagulat sa pagiging epektibo ng mahiwagang kristal, ngunit wala siyang oras na sayangin at agad siyang sumugod kasama si Gerald. Bumalik sa workshop, iniisip ni Kurt kung paano niya matutulungan ang kanyang mga kaibigan na harapin ang problema ng halimaw. Naaalala niya ang isang dalubhasang panday sa kanyang nayon at iniisip niya na kung makakagawa siya ng mga armas na tulad niya, maaaring may magagawa siya. Kaya nagsimula siyang magpanday ng maikling espada, ngunit hindi siya nasisiyahan sa resulta. Nang malapit na niyang itapon ang espada, pumunta si Lizzie doon at hinahanap siya. Na-curious siya sa espadang hawak niya, at sinabi sa kanya ni Kurt na hindi ito lumabas tulad ng inaasahan niya, ngunit maaari niyang i-activate ang isang magic spell na napapaloob dito sa pamamagitan ng paghawak nito sa itaas ng kanyang ulo. Sinabi ni Lizzie na gusto niya ang espada, kaya iniregalo ito ni Kurt sa kanya. Pinasasalamatan niya iyon, ngunit iniisip ni Kurt na ang pagiging masayahin niya ay isang gawa-gawa lamang at talagang natatakot siya sa lahat ng oras. Nagpasya siyang sa wakas ay harapin siya at itanong kung may isang tao pagkatapos ng kanyang buhay. Nalungkot si Lizzie nang marinig iyon at pinagtibay ang tanong, na nagsasabi na nagdudulot siya ng maraming problema para sa kanyang mga kaibigan dahil doon. Sinabi niya na kahit ngayon, si Ulysses ay nagpunta sa kanlurang mga guho upang pigilan ang mga tao na nagtatangka sa kanyang buhay. Biglang naalala ni Kurt na minsan ay nagpunta siya sa parehong mga guho kasama ang kanyang dating partido, at ito ang perpektong lugar para sa pagguhit sa mga dingding. Iniisip niya na ang gustong tumapos sa buhay ni Lizzie ay ang maliit na halimaw na graffiti na sinabi sa kanya ni Ulysses, at iniisip niya kung napakahina niya na hindi niya kayang labanan ito. Sinabi sa kanya ni Lizzie na gusto rin niyang labanan ang kanyang mga kaaway para hindi na malagay sa panganib ang buhay ng kanyang mga kaibigan, at dinadamayan siya ni Kurt dahil pakiramdam niya ay wala rin siyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Lizzie na dapat silang pumunta sa mga guho at talunin ang halimaw mismo, ngunit hindi sigurado si Lizzie tungkol dito. Sinabi niya sa kanya na pinalibutan ng mga halimaw ang lungsod mula sa lahat ng direksyon, ngunit sinabi sa kanya ni Kurt na maaari silang palaging makahanap ng mga bagong paraan upang maabot ang mga guho at harapin ang mga kaaway. Nagbibihis si Lizzie para pumunta sa guho dahil kailangan niyang pagandahin ang kanyang hitsura bago makipaglaban. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kutsilyo na kakabigay lang ni Kurt sa kanya, at naalala niyang sinabi nito sa kanya na mayroon itong magic spell na kumikilos kapag hawak niya ito sa kanyang ulo. Na-curious siya tungkol sa mahika, kaya tinanggal niya ang kutsilyo at hinawakan ito sa ulo, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Kurt na umalis na sila ngayon. Gayunpaman, nang lumingon siya, may nakita siyang nakakagulat. Samantala, sina Ulysses at Gerald ay nakikipaglaban sa mga sangkawan ng mga zombie habang sinusubukan nilang maabot ang mga guho. Patuloy silang nalulula sa mga zombie at iba pang mga halimaw, kahit na ang bise-kapitan ay nakakagambala sa karamihan sa kanila. Naisip ni Ulysses na kailangan na nilang magmadali at hanapin ang pinanggalingan ng lahat ng mga halimaw na ito, nang bigla niyang marinig ang pagdaing ni Gerald sa sakit. Lumingon siya para makita siyang nasugatan, ngunit habang sinusubukan niyang pumunta at tulungan siya, isang grupo ng mga halimaw ang sumugod sa kanya. Malapit na niyang abutin ang isang mahiwagang kristal nang biglang dumating ang mga adventurer na inupahan ng kanilang pagawaan upang suportahan siya. Habang tinutulungan ni Kans at Danjo na labanan ang mga halimaw, kinumpirma ni Sena na ang mga halimaw ay talagang nagmumula sa mga guho sa unahan at dapat silang matatagpuan sa isang lugar sa ilalim ng lupa. Sinabihan ni Ulysses ang lahat na ipikit ang kanilang mga mata bago maghagis ng mahiwagang kristal sa lupa upang sirain ang mga halimaw gamit ang liwanag nito, at pagkatapos ay tumungo ang grupo sa mga guho. Binigyan ni Ulysses ang general ng isang test tube,
at sinabi sa kanya na ito ay sopas lamang nagawa sa mga halamang gamot. Ngunit sa sandaling inumin niya ito, naghihilom ang kanyang mga sugat nang hindi man lang nag-iiwan ng peklat. Hindi makapaniwala si Gerald na sopas lang ang gamot na ito, ngunit sinabi sa kanya ng mga adventurer na patuloy siyang magugulat sa magagawa ni Kurt. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga halimaw ang lumabas sa mga guho, at sinabi ni Kans kay Ulysses na iwan sila sa kanyang koponan. Ang tatlo sa kanila ay sumugod patungo sa mga halimaw habang sina Ulysses at Gerald ay dumaan sa kanila at pumasok sa mga guho. Samantala, nagsimulang makaramdam ng kahinaan si Marlene, at nalaman niya na kung gagamitin ng demonyo ang kanyang kapangyarihan para ipatawag ang mga halimaw para sa dalawa pang alon, masasawi siya. Nagpa siya ang demonyo na suriin ang pag-usad ng kanyang mga kampan at nakita silang nakapaligid sa Vice Commander, na gumagamit ng magic crystal para ganap na sirain ang mga ito. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, at maging si Marlene ay nalilito dahil wala pa siyang nakitang magic crystal na kayang gawin iyon. Pagkatapos ay nalaman ng demonyo na 2 tao ang pumasok sa mga guho, at sa tingin niya ay karapat-dapat silang tanggapin mula sa kanya. Samantala, narating ni na Ulysses at Gerald ang gitna ng mga guho, at nakita nila ang silid kung saan pinamumugaryan ang mga halimaw. Naghagis si Ulysses ng mahiwagang kristal sa sahig, at naglaho ang mga halimaw, ngunit hindi siya sigurado kung hinarap niya ang ugat ng problema. Habang naglalakad silang dalawa, lumapit ang demonyo para salubungin sila. Sinabi ni Ulysses na siya ang huling amo na kailangan nilang talunin at sumugod sa kanya. Inihagis niya ang isang mahiwagang kristal sa hangin at pagkatapos ay hiniwa ito, na lumilikha ng matinding pagsabog ng liwanag. Gayunpaman, hindi iyon sapat para madaig ang demonyo, at sinabi niya kay Ulysses na ang kanyang pag-atake ay magiging lubhang mapanganib para sa kanya kung wala siyang walang katapusang buhay. Sa sandaling iyon, inatake ni Gerald ang Demon Lord, na hindi man lang nag-abala sa pag-iwas dahil agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Sinabi niya kina Ulysses at Gerald na hindi sila masama para sa mga tao, at pagkatapos ay ipinakita sa kanila ang isang visual ng mga kabalyero na nakikipaglaban sa mga halimaw. Tinawag sila ng demonyo na walang isip dahil sa pagtataya ng kanilang buhay upang protektahan ang lungsod at ang prinsesa, ngunit ipinahayag ng general na hinding-hindi hahayaan ng kanyang mga kabalyero na gawin ng demonyo ang anumang gusto niya. Nagpa siya ang demonyo na talunin sila ng lubusan at nagpatawag ng ilang malalakas na halimaw, na sinasabing hindi ito mapipigilan ng mga adventurer sa tarangkahan ng mga guho, at sa kalaunan ay mararating ng mga halimaw ang pader ng lungsod at sisirain ito. Sinalakay ni na Ulysses at Gerald ang demonyo habang siya ay nasa gitna ng kanyang kontrabida na monologo, ngunit dinampot lang ng demonyo ang ulo nito at muling ikinabot na parang siya ay gawa sa laruan. Nagsisimula ng matakot si Ulysses dahil kahit anong gawin nila, hindi nila kayang saktan ang demonyo, at kung talagang lalabagan ng kanyang mga halimaw ang mga depensa ng lungsod, maraming inosenteng tao ang masasawi. Ang demonyo ay nasisiyahan sa hitsura ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha, at sinabi sa kanya na ang kanyang mga takot ay malapit ng magkatotoo. Samantalang si Marlene ay pagod at gutom sa summoning room. Wala siyang lakas para tumakas or burahin ang magic circle, at gusto niyang kainin ang lutong bahay ni Kurt sa huling pagkakataon. Bigla niyang narinig ang boses ni Kurt na nagsasabi na dapat silang maghukay dito, at sa tingin niya ay naghahalusinate siya. Gayunpaman, ilang sandali pa, nabasag ni Kurt ang sahig ng mga guho at umakyat. Nagulat siya nang makita si Marlene doon, at nagulat din siya. Pagkatapos ay tinulungan ni Kurt si Lizzie, at naisip ni Marlene na alam ni Kurt na siya ang nasa likod ng pagtatangkang pagpaslang sa prinsesa, at dinala niya ang prinsesa dito upang kumbansihin siya kung hindi man. Tinanong ni Lizzie si Kurt tungkol sa babaeng nakahiga sa Magic Circle, at sinabi niya sa kanya na siya ay isang madre at ang manggagamot ng kanyang dating partido. Sinabi ni Marlene na siya ay isang dating madre dahil siya ay ipinatapon mula sa simbahan, at tinanong ni Kurt kung ito ang dahilan kung bakit siya ay nagtatarget kay Lizzie. Nagpa siya si Marlene na sabihin sa kanya ang katotohanan na si Bishop Tristan ang nasa likod nito, ngunit hindi man lang siya narinig ni Kurt at tinanong kung siya ay nabaliw dahil sa pagkatanggal sa trabaho at nagsimulang gumuhit ng mga kakaibang bilog sa lahat ng dako. Nalilito si Marlene, ngunit narinig ni Lizzie ang lahat at napagtanto niya na ang tunay na kaaway ay ang obispo. Binatikos ni Kurt si Marlene dahil sa pag-graffiti nito sa lahat ng dako,
at pinasalamatan siya ni Lizzie sa pagkagalit sa kanyang panig. Ni hindi maintindihan ni Marlene kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang ito, at pagkatapos ay tinanong siya ni Kurt, nasaan si Ulysses? Dahil dapat pumunta na siya dito para tapusin ang mga bagay na ito. Sinabi sa kanya ni Marlene na nasa itaas siya, at nagpa siya si Kurt na makipagkita sa kanya. Sinabihan niya si Lizzie na manatili rito dahil ligtas siya, ngunit nagboluntaryo siyang umakyat sa itaas at sa halip ay makipagkita kay Ulysses. Sinabi niya kay Kurt na hindi niya kailangang mag-alala dahil nandito na ang tuma-target sa kanya, at nasa kanya ang kutsilyong ibinigay nito sa kanya kanina. Sa pag-alis ng prinsesa, iniisip ni Marlene kung gaano kawalang isip si Kurt para ipadala siya sa kanyang kasawian. Ngunit pagkatapos ay naghanda siya ng isang mop para panasan ang magic circle. Iniisip ni Marlene na hindi niya ito magagawa, ngunit nililinas ni Kurt ang magic circle sa isang swipe lang, sinira ito. Nararamdaman din ito ng demonyo, at napilitan siyang iwasan ang pag-atake ni Ulysses at Gerald dahil hindi na siya magagapi. Pareho nilang napagtanto ito, at sinubukan ni Ulysses na gumamit ng mahiwagang kristal laban sa kanya, ngunit mabilis itong inalis ng demonyo mula sa kanyang kamay. Ipinahayag ng demonyo na mabilis niyang tatapusin sila ngayon, ngunit sa sandaling iyon, dumating doon si Lizzie. Nagulat ang lahat nang makita siya. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras ang demonyo at tinusok siya ng isang tiyak na pag-atake sa kanyang puso. Si Lizzie ay bumagsak sa lupa at si Ulysses ay nataranta. Ang demonyo ay tumawa, sinabi na ang prinsesa ay sapat na talunan upang tulungan siyang tapusin ang kanyang trabaho, ngunit sa sandaling iyon, ang katawan ni Lizzie ay naging mga paru-paro na gawa sa liwanag. Ang lahat ay nalilito sa nangyayari, at pagkatapos ay nagpakita ang tunay na Lizzie sa likod ni Ulysses at Gerald. Hindi makapaniwala ang demonyo na umatake lang siya ng ilusyon dahil pakiramdam niya ay totoong tao siya, at sinabi sa kanya ni Lizzie na dahil iyon sa kutsilyong ginawa ni Kurt para sa kanya. Sinabi niya na ang kutsilyo ay may kapangyarihan na lumikha ng perpektong ilusyon na maaaring makalinlang sa lahat. Agad naman siyang inatake ng demonyo, ngunit isa rin pala itong ilusyon. Nagpakita ang tunay na Lizzie sa tabi mismo ng mahiwagang kristal at binasag ito, at ang demonyo ay sumisigaw sa sakit habang sinisira siya ng liwanag. Narinig ni Kurt ang sigaw mula sa ibaba at nagtataka kung ano ang nangyayari. Samantala, ang mga halimaw na ipinatawag ng demonyo ay naglalaho din kaagad pagkatapos ng kanyang kasawian, at lahat ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, si Ulysses ay nagalit kay Lizzie dahil sa pagpanganib ng kanyang buhay at pagdating sa mga guho. Pinagsabihan niya ito, at humingi ng paumanhin si Lizzie, na sinasabing naramdaman niyang may kailangan siyang gawin. Pagkatapos, sinabi ni Ulysses na hindi niya kailangang humingi ng tawad dahil talagang iniligtas niya ang kanilang mga sarili. Sumang-ayon si Gerald sa kanya at pinasalamatan ang prinsesa sa pagligtas sa kanyang buhay, ngunit sinabihan niya itong huminto sa pag-arte ng pormal. Sinabi niya na pareho silang gumawa ng mahusay na trabaho upang protektahan ang lungsod at nangangako na gagantimpalaan sila. Agad na humingi ng malaking halaga ng alak si Gerald para mag-party kasama ang kanyang mga kasamahan. Bumalik sa basement, tinapos ni Kurt ang paglilinis ng magic circle, at nakaramdam ng gutom si Marlene dahil sa sumpa sa kanya. Narinig ni Kurt ang kanyang tiyan na tumunog at inalok siya ng ilang rice ball na ginawa niya. Iniisip ni Marlene na isusuka na lang niya ito pagkatapos kumain dahil sa sumpa, pero gusto pa rin niyang matikman ang luto ni Kurt sa huling pagkakataon. Kinagat niya ang rice ball at nalaman niyang napakasarap nito. Sa susunod na sandali, ang kanyang sumpa ay naglalaho din. Hindi makapaniwala si Marlene, ngunit ngayon ay may katuturan sa kanya kung paano nalang binubura ni Kurt ang magic circle. Napagtanto niya na si Kurt ang nagpoprotekta sa kanilang partido noon pa man, at ipinagwalang bahala nila ang kanyang kabaitan. Siya ay nagsimulang umiyak ng mga luha ng panghihinayang at humingi ng tawad kay Kurt, at sinabi niya sa kanya na ito ay mabuti dahil natutunan niya ang kanyang aralin. Sa sandaling iyon, dumating doon sina Lizzie at Ulysses, at bago nila maabot si Marlene, dalawang especially iya mula kay Mem Eiko ang lumabas sa butas upang arestuhin si Marlene. Habang inaalis nila siya, umaasa si Marlene na ipagtatanggol siya ni Kurt, ngunit ipinangako niya na dadalhin niya ang kanyang paboritong tinapay sa kanya kapag siya ay nasa kulungan. Pagkatapos noon, nag-check up sina Lizzie at Kurt sa isa't isa,
at hindi makapaniwala si Yulicia na ang dalawang walang alam na karakter na ito ang nagligtas sa kanya. Inakbayan niya si Kurt at sinabihang umuwi na sila. Mamaya sa gabing iyon, ang isang party ay isinagawa para sa lahat ng mga kabalyero, at sila ay patuloy na kumakain ng pagkain na may buong focus. Nag-alala si Kurt dahil siya ang nagluto ng pagkain, at sa kanya, tila pinipilit ng mga kabalyero na kainin ang pagkain dahil hindi man lang sila nag-uusap. Kinakabahan siyang nagtanong kung dapat ba siyang maghanda ng kakaiba, ngunit sinabi sa kanya ng general na hindi niya kailangang mag-alala dahil ang pagkain ay napakasarap na ang mga kabalyero ay hindi makapag-focus sa anumang bagay. Natutuwa si Kurt na marinig iyon, at sa tingin niya ay mabait na lalaki ang supervisor mula sa kanyang trabaho sa construction. Gayunpaman, nang malaman niya na siya talaga ang general ng lungsod, talagang nabigla siya. Tinanong siya ni Gerald kung gusto niya ang lungsod na ito, at sinabi ni Kurt na talagang mahal niya ito dahil ito ay isang magandang lugar. Sinabi niya na ito ay dapat dahil ang general ay napakahusay sa pamamahala nito, ngunit pagkatapos ay ang kanyang assistant ay pumunta doon at sinabi na si Gerald ay mahina sa mga trabaho sa admin. Siniko lang ng general ang kanyang assistant, at pagkatapos ay biglang, nagsimula ang isang fireworks show. Natulala ang lahat dito, at natutuwa si Kurt na marinig ang kanilang mga review dahil siya ang naghanda ng paputok. Biglang napansin ng general at ng kanyang assistant na gumaling na ang kanilang mga sugat mula sa labanan ngayon, at nagtanong si Kurt, bakit sila nagulat dahil normal na ang mga sugat ay nawawala pagkatapos ng masarap na pagkain.